And I'm disappointed in President Putin because I thought we would have had a deal 2 months ago, but it doesn't seem to get there. So based on that, we're going to be doing secondary tariffs if we don't have a deal in 50 days. It's very simple. And they'll be at 100%. And that's the way it is. Matagal nang hinihikayat ni US President Donald Trump si Russian President Vladimir Putin na tapusin ang digmaan sa Ukraine, ngunit bigo umano siyang makuha ang inaasahang kasunduan. Dahil dito nagbanta na ang US na maharap sa mabigat na economic sanction ng Russia kung hindi pa rin ito papayag sa ceasefire. Kabilang dito ang pagpapataw ng 100% tariff sa lahat ng produktong inaangkat ng US mula Russia. Kasama rin sa plano ang pagpapataw ng secondary sanctions sa mga bansang patuloy na bumibili ng langis at gas sa Moscow bilang paraan upang palakasin ang pressure laban sa Kremlin. I speak to him a lot about getting this thing done. And I always hang up and say, well, that was a nice phone call. And then missiles are launched into Kiev or some other city. And I said, it's strange. And after that happens 3 or 4 times, you say, the talk doesn't mean anything. Sa parehong pahayag, inanunsyo rin ni Trump na magpapadala ang Estados Unidos ng mga Patriot Air Defense System sa Ukraine upang protektahan ang mga pangunahing lungsod mula sa mga missile attack ng Russia. Nilinaw ng administrasyon na babayaran ng mga bansang kasapi ng NATO ang mga armas bilang bahagi ng kanilang suporta sa Kyiv. Bukod sa Patriot Systems, sinabi ni NATO Secretary General Mark Rutte na kasama rin sa kasunduan ang mga missile at ammunition para sa depensa ng Ukraine. This is billions of dollars worth of military equipment is going to be purchased from the United States, going to NATO, etc. And that's going to be quickly distributed to the battlefield. Ukraine will take it up. Nagpasalamat naman si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa Estados Unidos at mga kaalyado nito sa Europa para sa tulong nito sa Ukraine. Aniya, mahalaga ang mga bagong armas upang maprotektahan ang kanilang mga lungsod laban sa tumitinding opensiba ng Russia. Kasabay nito, nagpahayag din ng suporta ang mga bansang Germany at Norway na magpapadala ng mga Patriot batteries mula sa kanilang kasalukuyang stock at bibili ng kapalit nito sa Amerika. Klein Senka, UNTV News sa Rescue USA. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.